Ito ang masakit na katotohanan na galing pa mismo sa WR Numero founder na si Dr. Robin Garcia, na kahit anong tibag at paninira pa ang gawin ng administrasyon na ito kay Vice President Sara at sa lahat ng pamilyang Duterte, ay mas lalo pang lumakas si VP Sara, at sa mga presidential survey ay lalo pa itong umangat. Patuloy pa. Para sa buong detalye, heto, panoorin natin ng video. So ito na nga, Robin, even before naman magsimula sa Senate yung impeachment trial ni VP Sara, no, matagal na usapan Sa yan. Kongreso pa yan. Parang it's even been a year na talagang may dumudurog na sa pangalan ni VP Yes. Sara, whether some critics call it political persecution Totoo. or whatever narrative. Pero, hindi ka ba nagulat? Ikaw, you've been doing this is your expertise. Hindi ka ba nagulat na parang hindi natibag yung pangalan ni VP Sara? Hindi talaga. And I'm just curious, kahit na ganito napakaraming nangyayari around her, what could have been the variables? Bakit hindi natitinag yung kanyang pangalan bilang forerunner for the presidential? Good question, Ricky. In fact, we even saw an increase pa kay Vice President Sara Duterte by around 3 points, if I'm not mistaken, dito. So there's an increase pa. There's an increase pa, from the last round, which we published in March, and from even compared with the last round pa that we published in November. So I think there's an upward momentum for Vice President Sara Duterte. And sabi mo nga, tama ka, medyo stable yung numbers si Sara Duterte at around 30+%, mid-30s. Wow. Which is a respectable number, if you want to run for president. The other issue there, actually, hindi ko alam kung pinatala ko sa yung buong report ni Ricky, it's a 90-page report. Pero meron kaming tinatawag na factional partisanship na data. Minimeasure namin ilan ng tao na nag-identify as pro-Duterte, ilan ng tao nag-identify as pro-Marcos, at ilan ng liberal progressives, at ilan yung hindi nag-align sa any of those factions. We also saw a concomitant increase doon. It also increased doon sa number of tao na nag-identify as pro-Duterte. So, palagay ko, nagko-correlate yung increase ng faction ng base ng Duterte faction as well as yung increase ng number ni Sara Duterte. In fact, mas slightly higher pa yung number ni Sara Duterte doon sa faction ng 37%. So, kasi 39% siya ngayon, 37%. So, ibig sabihin, meron din siya nako-convince na ibang mga hindi sigurado. Kahit pa paano, Yari na sa ganyang sa number na yan, nakakuha siya ng konti. Dati kasi nakasda sa 20% yung hindi sigurado. Mukhang nag-disperse towards her favor. But yeah, mukhang resilient ang numbers ni Vice President Sara Duterte at ang buong factional base ng Duterte faction. Narinig niyo yan, ha? Mula sa mga hindi pa nako-convince, mula doon sa undecided, ay meron pang nako-convince si VP Sara na lumipat sa kanyang suporta. Ayon na rin yan mismo sa WR Numero founder na si Dr. Robin Garcia. So ganito po kamakapangyarihan at popular ang mga Duterte. Ay dahil na rin kasi sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa kaguluhan, sa kagutuman, sa kahirapan, at sa pananamantala ng mga elitista at mga mayayamang kumpanya. Tulad na lamang yan ng Meralco. Grabe kung makasingil sa kuryente. Talagang nagdurusa ang mga Pilipino sa kanilang mga singil. Napakataas po talaga ng inyong singil, Meralco. Wala tayong magagawa, kaibigan ni Mr. President, si Manny Pangilinan. Tiis-tiis na lang. At ito nga ang resulta ng WR Numero presidential survey nito lamang June. Pang-anim na pwesto si Senator Risa Ontiveros na mayroon 2.1%. Diyos ko po, nakakaawa. Gusto pang maging Pangulo. Pang-lima, si Senator Bam Aquino na mayroong 2.7%. Pangatlo, si Senator Bongo na mayroong 3.6%. Katlong pwesto, si Senator Raffy Tulfo na mayroong 14.2%. At ikalawang pwesto ang dating Vice Presidente na ngayon Mayor ng Naga na si Leni Robredo na mayroong 20.9%. At ang nangunguna, hindi matibag-tibag at pilit pinapabagsak, sinisiraan ay si Vice President Sara na mayroong 39.4%. O diba? Anong masasabi mo dito?
Risa Ontiveros, sabay ko ako sa'yo habang maaga pa lang. Atras ka natin. At speaking of Senator Risa Ontiveros, ito ang reaksyon ni Madarahug na kung saan talagang hinokray niya ang pagbibida ni Senator Risa Ontiveros sa impeachment court. At ito ang video, panoorin natin. Oy! Paano nyo malalaman na meron kayong kaklasing pabida? Ah, Magmamagaling. panoorin nyo to. Pabibo. Si Mary Grace Piatos, ay. ayon sa isang acknowledgement, Mary Grace Piatos, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po doon sa document po na sinabi. Kindly wind up. Diyos O, ko diba? po. Abogado, tinanong mo tungkol sa sakit. Maliban doon, ano yung kaugnayan nun doon sa ginawa pag-o-audit ni Atty. Wamil? Pabida lang no? Bakit niya ginawa yun? Dahil ginatasan ng ginatasan Si Mary ni Grace. Risa Ontiveros si Mary Grace Piatos. Yung pala, hindi milyon. 70,000. lang. At mga gamot pa ang ipinamigay. O, di ba? O, bakit ka ngayon iiyak? Risa Ontiveros, yan ang tunay na serbisyo. Di ba? Imbis na perang ibigay, binigay yung mga gamot na kailangan ng mga tao doon sa mga liblib na lugar para hindi sila sumali sa mga organisasyon na Ayun. pinoprotektahan mo. Mga makakaliwa. Sayang ang Bayot. Ito talaga yung amo ni Bayot. Ang tawag niya dito RH, as in Red Horse. O, sandali lang, pag-usapan lang natin yung optics ni Senator Risa Ontiveros. Alam niyo yung optics? Yung projection ba? Yung pag may camera, yung pinapakita niya Oo. para yung projection niya sa tao ay Maganda. matalino, masipag, lahat ng positive na Oo. adjectives. Di ba? Pero ma'am, nagiging OA ka na, ha? Unsolicited advice po. Hindi po nagpapatalino ang pagdala ng ballpen at yung pagsusulat habang ikaw ay nagtatanong. Hindi man namin nakita yung sinusulat mo. Alam namin na walang kakwenta-kwenta ito. Dahil sa cellphone ka naman nagbabasa kung ano yung sasabihin mo. Tama nga naman. May pa-take note pa kasi. Hindi ka po nagmumukhang matalino. Nagmumukha kang tanga sa pananaw ng mga matatalinong tao. Sayang ang Bayot. yung vlogger nito si Bayot. Diba? Tapos, ang gusto ng mga pink ay si Senator Risa Ontiveros. Kita nyo naman sa survey, hindi na makaabot ng 3%. Laging pang 7, pang 6, pababa. Abay, mas mataas pa yata ang mga bumoto para sa undecided. Para na rin itong si Tambalos Dos, kung tawagin si Martin Romualdez, na talagang ang pag-aambisyon na maging pangulo, kahit ayaw naman ng taong bayan, ay pipilitin pa rin ng kanyang sarili. Grabe ano. Ginamit yung 70,000 dun sa mga gamot para doon kay Mary Grace Piatos. Tapos tinanong, anong sakit? Doktor ba yun? Hindi naman doktor yun eh. Abogado yung tinanong ni Risa Ontiveros. Kaya nakakatawa na lang talaga. Basta na lamang may maitanong dito mula dito kay Senator Lito Lapid, tahimik. Hindi nagtatanong kasi nga ayaw mapahiya. Kaya siguro yung mga nakukumbinsi pa ni Vice President Sara ay sigurado galing yan sa mga pink. Ganun talaga ang buhay, Senator Risa Ontiveros. Parang yan na lamang ang iyong role bilang senadora magpabida at magpabibo sa taong bayan para para gustuhin ka.
na maging Pangulo ng Pilipinas. Diyos ko po, malabo. Dahil alalahanin natin, Senator Risa Ontiveros, nang tumakbo ka nitong 2022 elections. Pang-12 ka sa senador. Muntikan ka ng malaglag. Pahirapan ka na makaangat-angat kahit man lang sa top 6. Ay maging presidente pa kaya? Kakayanin mo kaya, Risa Ontiveros, malampasan ng 32 million na bumoto kay VP Sara? Sa 2% mo pa lang, Diyos ko po, wala na. Laglag na. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.